Tagal ko nang sinabi si Inday Sara ang susunod na presidente. Nakatakda siya maging presidente. The gods of destiny has anointed her to be the next president of the country. Kahit bukas, magre-resign ako. Wala namang ibig sabihin yun. Malimbingan na, mga Hindi, kasatics. don't put words into my... Ito na yung sinasabi natin na nag-announce pa lang si Inday Sara Duterte. Hindi pa nga campaigning, ang layo pa nga mga kadonatics. Ito din ba yung premonition mo mga kadonatics sa 2028 na magiging presidente? Kagaya ni Attorney Panelo. Ito. Matagal ko nang sinabi si Inday Sara ang susunod na presidente. Nakatakda siya maging presidente. The gods of destiny has anointed her to be the next president of the country. Kahit na 3-4 sila mag-declare, talo sila ni Inday Sara. Siya na nga ang destinado maging presidente, kahit sino tumakbo, talo sila. Yan mga kadonatics. Yan din. I shared your premonition mga kadonatics. Magkasintulad tayo mga kadonatics na pananaw. Inday Sara will be the president. By any means mga kadonatics, walang makakapigil mga kadonatics sa pagiging presidente ni Inday Sara Duterte. Nakatakda na siya. Kaya ngayon mga kadonatics, itong mga congressmen kagaya ni Ronnie Puno, na ay alam naman natin mga kadonatics kung gaano ka close ito kay Romualdez. Close na close talaga mga kadonatics na ginawa siyang deputy speaker sa time ni Romualdez. And until now, siya pa rin yung deputy. Right hand niya na, House Speaker. Ayaw niya na ang pamumuno ni Boji D mga kadonatics, ang appointed speaker ni Romualdez. Ano nang nangyari mga kadonatics? Ito panoorin natin. Ayan. Alam mo, itong recess, mag-meeting kami, pag-uusapan namin. Kasi, alam mo, sana, Yan na. he is our leader. He should lead. Diba? Patay. But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin no. kung ano mga problema na inaabot namin lahat Parang humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon No, Nako. sana hindi ganyan. Hindi namin, alam mo, speaker namin siya, di ba? At kami, naririnig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling silang tulong sa aming partido, tumutulong kami. Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, titignan namin kung dapat pa ba kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. Okay! So, alam naman natin ito si Puno mga kadonatics, sa isang leader sa NUP na may 41 members, 40 members mga kadonatics na mga congressman na sinabi niya na hindi siya sasign sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Hindi kagaya daw noon. Kasi kung walang bagong ebidensya, at alam naman natin mga kadonatics na wala talagang bagong ebidensya, ni-recycle lang nila, pina-paraphrase ang mga statement nila noon para lang magmukhang bago, pero wala So is there growing sentiment to elect a new speaker? Hindi. Alam mo yung mga ganyan, malayo. Ang problema namin, hinaharap namin yung mga tao namin, mga kapitan namin araw-araw. Tinatanong kami, ano nangyari? Bakit walang naitutulong ngayon sa mga tao natin? Wala kaming masagot. Magtatanong kami dito, wala kaming naririnig na sagot. Okay? Puro pangako na hindi naman natutupad. Okay? So, sa amin, tama na yan. Kasi kontrato sa amin, kalaban. Hindi kalaban na. Di ba? Disagreement with the House with... Alam mo, I love that. Personally, I love the House Speaker. Si Boji, bata pa yan, magkaibigan na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. Cambio na ba? During the recess po, kausap to install a new speaker? Hindi. Sa House yun, 40 lang kami. Paano kami mag-install ng speaker? Hindi. Kung Cambio majority na, mga pa kami or kadonatics. minority na lang kami. So yung po hindi na may na. So bibitaw nga po kayo sa support niya kay Speaker. Hindi. Magbibitaw kami sa trabaho namin. Diba? I will no longer be deputy speaker. They will no longer be chairman of their committees. Pag-uusapan namin, di ba? So, unless pumapayag- Kasi kung wala rin kami naman nagagawang matino, okay, dahil hindi namin alam ang direksyon at walang mga paglilinaw na ginagawa dito sa mga problemang hinaharap namin sa aming mga distrito, di bakit pa kami nandyan?
Wala na, nabulgar na kasi yung malita-malita mga kadonatics. Wala ng AX. I'm not sure kung wala ng AX, wala ng AKAP, AGAP. Ay, Sorry, dako. sir, for clarification lang. It is that the NUP is considering to move to the minority. Yes. Thank you, sir. And then you also said, hindi kayo satisfied sa leadership ni Speaker Boji D. In the actions or inaction of the leadership. You're not satisfied as a lahat ng NUP Well, hindi Personal, personal okay. ito hindi personal ito. Yung tatay ni Chairman na, balimbingan Swansea ng mga used to be kanatis. NUP. Okay? Si Boji D is a close family friend, you know. Matagal ko nang kaibigan yung buong mga D family. So, this is not personal. But I'm speaking in behalf of our members Yes. who are feeling abandoned, no? And all the other congressmen who are feeling abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? So, are you ready to be part of the Manor Shapes or even so-called condo? Are you ready to? Oo naman. Siyempre. Hindi, posisyon, wala lang naman. Walang ibig sabihin ng posisyon. Ano lang yun? Dekorasyon lang yun. Wala yun. Kahit bukas, magre-resign ako. Wala namang ibig sabihin yun. Balimbingan na, mga Hindi, kadonatics. don't put words into my... Ito na yung sinasabi natin na nag-announce pa lang nga lang si Inday Sara Duterte. Hindi pa nga campaigning, ang layo pa nga mga kadonatics. Pero, eto na, lumalabas na. Grabe to ka-close kay Romualdez. Pumirma sa impeachment case ni Inday Sara noon at yung mga members niya. Pero look at this mga kadonatics. my mouth. Just limit it to what I have already said, okay? We will consider during the recess whether or not we will remain with the majority. Sir, yung for late ng infrastructure projects ng government or infra projects lang sa distrito ng NUP ang member? Hindi lahat ng congressmen ang alam ko. Oh, pero tanong nyo yung DBM kasi sila na magbagawa niyan eh. Naririnig lang namin sa mga district engineers at saka regional directors ng DPWH. Yun nga yung problema eh. Hindi namin mapaliwanag dahil hindi man namin alam. Basta tatamaan na lang kami. No? Kung, nasa na yung pag-ayos nitong tulay na to, na sinabi yung maayos na itong quarter na to, hindi namin masagot. Wala kami masagot. Wala kami matanong. Kayo, sir. Yung concern, na-raise nyo na po kay Madjo, yung concerns ninyo about sa mga FLRs, AIs. Hindi, kakaalam lang namin eh. We just learned about it the other day eh. Nung nagsalita si Kong Valeriano. Oh, eh kung di pa pala nagsalita si Kong Valeriano, hindi namin malalaman na DBM pala yung dito, pasimuno dito. Akala namin DPWH, di ba? Dahil nagre-reorganize sila, talaga naman dapat may delay talaga pag nag-reorganize ka. Pero sa amin, sobra na kasi isang quarter eh. Tapos doon, yung narinig namin ito, ay ibang issue na to. Yung mga iimbestigan ni Kong Valeriano, iba na. Diba? Hindi lang DPWH, kundi yung kung bakit pala, wala palang pondo yan. At bakit mo pinapabid yung walang pondo? Di po ba kung nagsisigurado na ang DBM are we masyado? Tagal na nun, di ba? Tapos na yun eh. Well, yung flood control, kagaya sa distrito ko, wala naman akong problema. Wala akong ghost projects, wala akong flood control. Bakit Si magsasuffer yung... Pumarin yan Ito ba yung si mga kadonatics, yung ano yan? Coach ng PBA noon? Maraming ganyan. Sir, are you willing to meet with the leadership, Speaker Boji D? Are you willing to meet to raise these concerns? Or na-raise niyo na ba siya before? Hindi ko na kailangan erase yan eh. Kaya nga sila nasa posisyon nila, dapat alam na nila yan eh. Di ba? Tingin ko alam na nila, hindi lang kinuwento sa amin. Alam mo yun? O, yun ang medyo nakakalungkot. Di ba? We are ready to talk with them anytime if they have solutions. Di ba? Pero kung magchichikahan lang kami na wala naman pupuntahan, hindi bali na. Kaya nga nag-iisip kami punta sa minority eh. Kasi parang sa kanila na lang yung problema na yan. Di ba? Sir, do you think you share the same sentiments with the... Hindi ko pa alam, kaya nga mag-meeting kami. hindi lang po NUP. Hindi ko alam. Wala akong kinakausap na ibang partido eh. NUP lang talaga kami. Pero pare-pareho po kayo ng problema, di ba? Sabi niyo. Siguro, baka hindi pa nila alam na na-FLR lahat. Tanong nila sa mga regional directors later nila. released. Diba? Responsibilidad ng mga liderato ng ibang partido na alamin din yan.
Wala na pala silang budget mga kadonatics, kaya ganun ang nangyayari ngayon. Baka mga kadonatics, si Boji D ang tama dito at sila yung mali kasi hindi na nire-release yung budget nila. Kasi nalaman na yung mga, monkey business nila mga kadonatics na hindi naman natutupad yung mga programa nyo sa distrito nyo. Bakit mag-release tayo ng budget? Hi! Let's see. Basta alam ko sa amin, ganyan ang sitwasyon. Ang pagkaalam ko sa lahat. Pero kung hindi ba, edi at least malalaman nila kung exempted sila. Di ba? Swerte. Sir, clarification. Not connected in any way to your stand with regarding the impeachment trial. This is a separately different... Boss, ang layo Impeachment. naman. Sir, clarification. Di ba? Not me. Wala namang kilala. Not me, sir. Baka kasi may mag-speculate na parang, kaya pala ganyan yung NUP. Dahil NUP Anong tingin mo stand ng NUP sa impeachment? Ako, sir, personally, alam ko na you're just advocating for good evidence. Kanya na nga bumoto nga kami for substance. Tanong nyo mga hindi bumoto for substance. Boboto kami for substance, bibigay kami ng suggestions pa paano gawin yung kaso tapos magagalit sa amin. Ano ba yan? Gusto nila, wala na lang usapan, basta oo na lang kami na oo. Siyempre hindi. Umuoo kami sa tama. Umuoo nga kami sa substance pa gusto nila. Oh. I'm just playing... No, I know. I'm talking through you to them. Using you. Kasi kung baka lang kasi may mag-raise na naman kasi you're just holding out for the budget and then biglang kayo boboto sa impeachment. Yung mga ganun speculation, wild speculation kasi alam naman natin na sinabi ng VP na minsan tinatay ang pondo yung pondo sa impeachment. Bakit mali yung ganyan na akusasyon? Kasi bumoto na nga kami for substance Di ba? Hindi ba sapat po siguro yan? Bakit kami lang? Kami na yung maraming bumoto for substance. Bakit yung iba hindi nyo tinatanong? Di ba? So, bumoto pala sa substance mga kadonatics, yung preliminary investigation mga kadonatics for impeachment case nung nakaraang mga araw mga kadonatics. Kami na nga. Pero, eto, nilinaw niya na hindi siya boboto kasi wala naman daw mga kadonatics bagong ebidensya sa impeachment case ni Inday Sara Duterte at yung mga kapartido niya. Yung nagmamalasakit, pinag-aaralan namin itong legal things. Anong ginagawa namin? Nagde-devil's advocate kami. Di ba? Good cop, bad cop. Di ba? Para yung pinaplano nila, ikikriticize nila, kesa manggaling sa iba. Pinangungunahan na namin yung mga problemang pwede nilang harapin para malutas na nila. Di ba? Ngayon, kung hindi nila kayang malutasan, may problema talaga tayo lahat. Pero, tandaan nyo, bumoto kami for substance. Di ba? Kaya walang pwede magsabi na, ginagamit lang namin ito. Bumoto nga kami for substance. Anong pang gagamitin namin? Di ba? Sir, kung yung pong FLR, Ang tanong, bakit yung mga kaalyado mo at ikaw, bumoto kayo ng substance na hindi pala kayo boboto for impeachment case? Ha? Kasi yung reason mo na wala namang bagong case, wala namang bagong ebidensya, bakit kayo bumoto in pro sa substance? Wala na palang bago no? Mga kadonatics, paatik lang yun, yung pagboto-boto nila, para hindi sila ma-question dito, pero na-question pa rin. Mga laruang politiko mga kadonatics, na napaka-obvious na talaga. Bumoto sila, tapos magde-deny sila about sa impeachment case na pipirma. What's the use of your vote? Kung hindi naman kayo pipirma, bakit agree kayo na may substance yung impeachment case ni Inday Sara Duterte tapos i-deny nyo na kulang na ebidensya? Pangka kayo dyan. Puno. Pangka talaga kayo. impeachment, kaya Hindi ko alam Hindi ko alam talaga. I mean, I have not talked to anybody that knows anything about this except the regional directors and the district engineers. Kasi hindi naman po kikilos ang BBM maglalabas ng ganung policy without the signal from Sa kanilang problema yun. Tanong nyo sila, no? Ba't kami aalamin namin? Tatanong din namin sila. Di ba? If we have the opportunity. Saan nila napulot yan? Napakapangit naman na policy yan. Tsaka, chinek na ba nila kung legal yan? Ano yun? Saka yung impeachment naman, February 5, di ba? Usual practice naman na minsan
January, dapat ang DBM gumagalaw na eh. Di ba? So baka wala kinalaman sa impeachment to. Or, kung baka dahil hinihintay lang magkaroon tayo sa Senado bago ilabas yung release. Wala na tayo, baka wala na tayo ekonomiya pag inantay mo yun. Di ba? Kasi bagsak na bagsak na. Ang taas ng gasolina, walang trabaho tao, then nakaipit yung mga project na dapat may trabaho yung construction worker, dapat may bumibili na ng mga construction material, lahat ng yan wala. So pag inantay natin yung impeachment sa Senado, kailan darating? April, May? Siguro May, di ba? So 2 quarter, hindi gumalaw ang gobyerno, hindi gumalaw ang ekonomiya natin. Wala namang may 500 billion na negosyate sa loob ng isang taon na pwedeng gastusin para ma-pump up yung ekonomiya natin, di ba? Dapat ang government should step in. Nako. Well, anyway, mga kadonatics ha. Ito, Attorney Topacio. Ha? Nag-viral yung nangyari mga kadonatics kung saan hindi niya kinamayan itong si Jesus Falsis na isang bakla na attorney mga kadonatics na mga dilawan. Ewan ko ba mga kadonatics bakit yung pangalan niya Jesus talaga. But anyway, nag-react dito si kung bakit niya hindi kinamayan mga kadonatics at ito yung reaction ni Attorney Topacio. It's really a lot. Yun. Last question ko, attorney. Siyempre, ikaw kilala namin na ma-PR din. Mabait kung sa mabait. Pero, naging usap-usapan yung hindi ka nakipagkamay sa isang personalidad. Oo. Kasi ako talaga, hindi ako plastic eh. Although tayo nasa showbiz, I have always adhered to the adage na honesty is the best policy. Okay. To thine own self be true, di ba? Di ba sabi? Magpakatotoo ka. Magpakatotoo. Kung ayaw mo yung isang tao, bakit mo kakamayan? Because shaking the hand of someone is a sign of friendship. Hindi ko naman kaibigan to, paano mo naman magiging kaibigan? Ang dami niyang sinasabi laban sa akin. Ako rin naman, to be fair, siyempre, dinidepensa ko yung sarili ko, binabatikos ko rin siya. So, anong point na magplastikan kami? Diba? Bakit yun eh? Para sa akin, hindi ko kaya yun. Oo. So, pas okay naman talaga yung ginawa mo, di ba? Na kung hindi naman pwedeng magbatian, wag na lang magbatian kasi nga hindi naman talaga maganda yung relasyon talaga. Yes, oo. Yeah, ganun mga kadonatics ang totoong nagsaserbisyo. Tingnan nyo si Inday Sara Duterte. Galit siya kay Bongbong Marcos. Ay talagang galit talaga mga kadonatics. Galit siya kay Lisa. Nung okay pa sila ni Bongbong Marcos ay hindi talaga niya pinansin mga kadonatics. Galit ka sa isang tao tapos makikipagplastikan ka. For what? For what? Oh, iiwanan natin kay Jim Paredes yung batian. So, last message mo, attorney, sa lahat sa kontrobersya na kinakaharap mo ngayon. Ako naman po, I'm just being myself. Ganito naman po talaga ako. What you see is what you get. Kung na-offend po kayo, ganun po talaga ang demokratikong lipunan. May sinasabi ka, ma-offend kayo, pwede nyo naman akong batikusin din. Ako, wala po akong idinimanda ni isang tao. Dahil ako ay pinagsabihan ng hindi maganda in public, never ako nagdemanda. Kung ako lang ang sinabihan. Ngayon, kung may kliyente ako na na-offend, gusto magdemanda, syempre, hanap buhay natin yan, ididemanda natin. But for my own behalf, never ako nagdemanda, libel, cyber libel, oral defamation, etc. Never ako nagdemanda. Diba, attorney, ikaw naging lawyer ni Nanay Christy pala? Yes, oo. Oo, kumbaga na na lahat? Okay Naayos na lahat? Oo, yes, oo. Yun ang sinasabi ko. Magaling din. If you are deliberately courting publicity, artista ka. Siyempre, ang buhay ng artista yun na pag-uusapan ka. Sikat ka, di ba? You are in the public eye. Hindi maiiwasan na may magsabi ng masama sa iyo. In the same way na ako, nasa PDP ako, binabatikos ko ang pamahalaang Marcos, may binabatikos ako ang mga public officials, bumaybuelte sila sa akin, okay lang po yun, ganun po talaga. Katulad ng sinabi ko kanina, parang boxing yan hindi ka pwedeng tumungtong sa boxing ring nang hindi ka nanununtok, hindi ka rin nasusuntok. Tama. Oo, ganun lang yun, give and take lang yun. Pero bilang lawyer, talagang mas okay sa'yo na sa umpisa pa lang ayusin kung dapat ayusin, kung mahihilot pa, hilutin, parang gano'n. Hindi, ako, kung may kliyente ako, naniniwala ako sa sinabi ni Abraham Lincoln, a bad compromise is better than a good lawsuit. Okay. Maaring tingin mo mananalo ka,
Pero kung may chance na magka-areglo at hindi mo gusto masyado yung terms ng areglo, kunin mo na kasi yung abala, yung stress, yung psychological pain, di ba? Oo. Eh, may iwasan mo at baka maging magkaibigan pa kayo. So yun. So thank you very much, attorney. Always welcome, Sir Roldan. Well, anyway, mga kadonatics, comment down below kung ano yung tingin nyo ang nangyayari. Naniniwala ba kayo, mga kadonatics, na si Inday na talaga ang susunod na, na presidente ng Pilipinas? At naniniwala ba kayo, mga kadonatics, na mapaganda ni Inday Sara Duterte yung Pilipinas? Ang ayaw ko lang talaga, mga kadonatics, kasi limited lang talaga ang term ng presidente, mga kadonatics. After nyan, iba na naman ang mamuno. Tapos wala na. Kakalimutan na kagayang nangyari ngayon, di ba? Anyway, as long as we have 6 terms with the Duterte, I'm fine with it, mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.